Bayan, Mata ng Sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Isang malugod at mapagpalang pagbati sa lahat. Mapayapa at magandang morning Pilipinas. Isang malugod at mapagpalang pagbati Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa atin pong unang bahagi ng atin pong palatuntunang Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Ako po ang inyong lingkod, Jolly Mahusay Tupas, na inyo pong makakasama sa loob po ng isang oras na atin pong balitaan. At syempre kasama po rito ang atin pong mga komentaryo, mga napapanahong isyo sa labas ng ating himpilan, higit sa lahat, balita ng atin pong Sambayanan, Pilipinas. Napakaluwag po ng ating pong mga kakalsadahan ngayong umaga. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, August 7. That's right, August 7 po. August 7, 2020. At sa lahat po ng ating pong mga viewers and listeners, yan, kumusta na po kayo? Kumusta na? Ano po ba ang mga pinagkakabalahan po natin ngayon? Lalong-lalong po itong panahon ng pandemic. Ito pong patas. Atin pong pinag-iingatan. Yung Modified Enhanced Community Quarantine. Lahat andyan po ha. Yung ating po mga viewers and listeners, kung kayo po ay meron pong mga reklamo at panawagan, meron po kayong mga mensahe, huwag po kayong mag-atubiling tumawag o di kaya magbigay po ng mensahe sa ating pong hotline number. Wala kami po kundi ang 0907-413-3728. At huwag po ninyong kalimutan i-like ang ating pong live streaming Facebook account, ang ating pong Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Siyempre ang ating pong at tuloy-tuloy po tayo at ang inyong pong mensahe ay napakahalaga po para sa ating lahat. Ngayon pong umaga, bago po tayo pumalaot, lahat po ng ating po mga kababayan, mga taga Cebu, Mindanao, maayong buntag kaninyong tanan. Maray naaga sa Indugabos, sa moyang kakanon sa Roaldao, sabi sa mga taga Bicol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid po nating Muslim. Okay, live na live po tayo, live. Andyan na po ba kayo? Andyan na, ara na kamo, way pa. Ako, nandito na. Mga taga-Masbate, maayo aga, kaninyong tanan. Ayaw na tanan. So ngayon po, ay atin muna pong unahin ang word of the day, ang salita ng Diyos. Bago po tayo tumalakay sa mga napapanahong issue sa ating lipunan. Ang ating pong oras ay alas 10:33 na po ng umaga. So ngayon
Ngayon po, tayo muna po ay magbasa ng isang talata mula po sa Word of God. Ang salita ng Diyos na hindi po nasisira, napapanis magpakailanman. Scriptures of the day. Ngayon pong araw po ng Biyernes. At ito po mga gili ko pong mga taga-subaybay, ang atin pong bibigyan ng diin at mensahe, mga ka-Spy ng Bayan. Ito po ang sinasabi po rito, huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Oy, mga ka-Spy ng Bayan, meron palang alay na kinalulugdan ng Diyos. Ano po ba ito? Ito po yung sinasabi po rito sa atin pong binasa sa Book of Hebrew chapter 13 verse 16. Ito po yung sinasabi po rito na huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti. Paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa, sapagkat yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Abay, napakainam po pala kapag tayo raw po ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa, pagtulong sa kapwa, yan po pala ang kinalulugdan ng Diyos. Hindi yung po hanggang salita lamang po tayo. Hindi po yung hanggang bibig lamang po tayo. Kailangan po natin ipakita sa gawa ang atin pong pagtulong sa atin pong kapwa, sapagkat ang sinasabi po sa banal na kasulatan, ang sabi ng Panginoon, yan po ang kanyang kinalulugdang alay. Ano po ang masasabi po ninyo? Saan po ba kayo dito? Sa atin pong binasang salita ng Diyos. Kung tayo po ay mayroon pong kakayahang tumulong sa atin pong kapwa, kapag mayroon pong sobra-sobra pong biyaya, marami pong pagpapala, at hindi lamang po yun. Pera baka inaamag po yan. Ang kinalulugdan po ng Diyos na alay, yung pong paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa. Hindi yung nandito kasi yung atin pong service, nanonood po sa broadcast po natin kasi wala pong bumabiyaheng taxi sa bansang Pilipinas. Pero taxi po ang ginawa po nating service. Hindi po siya pumipick up ng pasahero. So, nandito po si Brad, yung driver po ng taxi. Pangalan mo? Danilo Saligumba. Okay, welcome dito sa atin pong palatuntunan ng Spy ng Bayan, Mr. Danilo Saligumba. Ayan, masipag na driver po ng taxi. Nandito po siya nanonood sa atin pong programa. Okay, sana po ay nagbigay po ng inspirasyon ang atin pong word of the day ngayon pong umaga. Gawa-gawa naman, gawa-gawa. Lalong-lalo na yung mga elect officials po natin. Gumawa po tayo. Huwag yung puro salita. Huwag yung puro batikos. Gumawa tayo at tumulong po sa kapwa. Lalong-lalo na po yung panahon ngayon pong pandemic. Yung mga walang-wala po nating mga kababayan, mga kabarangay, sa atin pong bansa. Hagilapin po natin sila. Hindi yung puro lamang po tayo ingay. Puro daldal. Wala naman po tayong ginagawa sa ating kapwa. Okay, minsan naman pong bumaba kayo sa inyo pong mga opisina. At maglingkod po kayo sa ating pong kapwa. Yung pagtulong sa kapwa, yun po ang pinakamagandang alay na hinahanap ng Diyos na kinalulugdan niya. Lalong-lalo na po sa mga elect officials. Wag po sa bahay lang. Wag po sa opisina. Lumabas po kayo ng inyong pong mga tanggapan. Hagilapin po ninyo ang mga mamamayan po nating mga walang-wala na pong makain. Yung mga nagugutom po ngayon sa atin pong panahong ito. Yan po ang pinakamagandang alay na kinalulugdan ng Diyos. Okay! So ngayon pong umaga, okay, palakpakan muna po natin. Palakpakan natin yung masisipag. So ngayon po, atin pong isunod ngayon ang atin pong pinagmamalaki, yung atin pong POC, yung atin pong sponsors, ang Macrovista Philippines Incorporated, na kung saan ay napakalaking ginhawa dahil hindi na po natin kailangan ng RPT, kundi kapag meron ka pong load, ay
ay pwede na po kayong makipag-communicate ng napakalinaw, Luzon, Visayas at Mindanao. At hindi lamang po yan, syempre nakamonitor po ang isa po nating sponsors, ang Macrovista Singapore. Supplier po natin ng iba't ibang klaseng radio dito po sa Pilipinas. Panoorin po natin ang Macrovista Incorporated. So, do you want an internationally recognized qualification that would open doors to a better life? The problem is, often the fees are too high and the classes too inconvenient to attend. Well, imagine a place that is cost-effective, allows you to study at your own pace, and is led by top teachers and award-winning entrepreneurs. Hi, I'm Dr. Shirley Tan, CEO and founder of Universal Business Academy, UBA. Our mission is to offer high-quality, affordable, and cutting-edge courses, specializing in English teaching and executive MBA programs. We do this using the most effective teaching methods, via virtual and live training classes. Today, UBA humbly serves tens of thousands of English teachers and business students from around the world. So, if you want to learn more about how we can help you achieve your goals and dreams, please reach out to one of our partners. Feel free to download our brochures from our website to discover the UBA difference. Okay, ayan po. Ayan po, atin na pong napanood
ang atin pong video ng atin pong UBA, Universal Business Academy. In behalf of our Philippine Country Director, Bishop Pat Alfred Hermosilla, atin po siyang bigyan ng pagpapahalaga ngayong pong umaga. Yes, good morning, Bishop. Isang po pong mapagpalang umaga po sa inyo dyan sa lugar po ng Tagaytay City. Good morning po. Kumusta na po kayo? Malamig po ba ang panahon dyan? Good morning, Brother Jolly. Once again, I'm so happy to be with your program this morning at batiin ang iyong mga libo-libong taga-subaybay sa lahat ng iyong tagapakinig sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Good morning, good morning. Opo, Bishop. Alam kong sa mga oras na ito ay nakaready na ang atin pong founder, CEO ng Macrovista Incorporated, or rather ng atin pong UVA, Universal Business Academy, na si Dr. Shirley Tan, para po, tayo po ay muli pong makipag-ugnayan sa kanya ngayon pong umaga. Go ahead po. Yes, Brother Jolly. However, because we go on air very early, 10:30, she will be in the office at around 11 a.m. So she's not yet in the office at the moment, and she is still driving, going to the office. However, later on at around 11, we can interview her live on your program. Brother Jolly, back to you. Sige po, at mamaya, pagdating po ng alas 11, ay i-advise nyo na lang po, Bishop, na po pwede na po mag-return calls po sa atin o tumawag para po mabigyan po natin ng importansya itong pag-uusapan natin live on air sa atin pong radio program Spine ng Bayan. Yes, Brother Jolly, mag-aantabay lang po kami, and we'll be with you shortly at around 11 para po sa ating live interview sa ating pong founder and CEO ng Universal Business Academy, Dr. Shirley Tan, para po sa ating patuloy na pagtulong sa ating mga kababayan, lalo na po itong tinatawag nating online English teaching sa ating pong mga kababayan. Sila po ay magkakaroon ng opportunity na kahit nasa bahay lamang ay kumikita po sila ng 5 pounds per hour sa kanila pong English sa ating po mga estudyante, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Back to you. Opo. Sigurado po yan. Sigurado po yan, Bishop. Once na sila po ay nag-commit sa pamamagitan po ng online teaching dito po sa atin pong public service o ipinopromote na Universal Business Academy. At karagdagang source of income nga po ito sa atin po mga public teachers o mga professional teachers po natin sa atin pong bansang Pilipinas. Opo, yes, Brother Jolly. Siguro habang tayo naghihintay ng 11 ay nais ko nang kunin ang pagkakataong ito na patuloy na manawagan naman sa ating mga kababayan, yung ating pong mga nurses na nais na makapagtrabaho sa Europa, more particularly in Germany bilang mga nurses. Ito na po ang pagkakataon nila, Brother Jolly, sapagkat nagbibigay po tayo ng full scholarship, lalo na po sa German language training. Alam nyo, Brother Jolly, ang halaga po nito, kung babayaran nila ang German language, ay 140,000 pesos po yan. Pero dahil po sa kabutihan ng Diyos at sa atin pong pakikipag-ugnayan sa iyong magandang programa, ay bibigyan po natin ng scholarship pong mga kababayan para po sa German language. Hindi na po sila kailangan magbayad ng 140,000 at sila po ay makakapag-aral na ng German language, at pagka-graduate po nila at pagkatapos
ay immediately sila po ay makakapunta na at makakapagtrabaho na sa Germany. Back to you. Opo, napakaganda po yan, Bishop. Napakagandang programa. At yun nga po. So habang inaantay po natin yung alas 11 para po sa kay Ma'am Shirley Tan, ay tayo muna po ay siguro magbabalita muna po tayo, magbibigay tayo ng mga news update. At the same time, tatawagan ko rin po yung hepe ng Montalban na Rizal doon sa nakamit na award ng amin pong Rizal PNP Press Corps Rizal PNP Station ng Montalban na number 1 po sa buong Calabarzon. Bishop. Yes, maraming salamat. At nais nga pala kitang batiin din dahil sa yung nalapit na programang gagawin mo sa lugar ng Barangay San Jose, Rodriguez, Rizal, ay yung iyong napakagandang feeding program na iyong pangungunahan sa darating na mga araw. Yung feeding program para sa mga 50 mga batang malnourished na iyong bibigyan ng feeding program. Congratulations sa iyo. So, maraming salamat, Bishop, sa inyo rin pong pagmamalasakit, sa inyong mga programa na kung saan ay binibigyan nyo po ako ng responsibilidad o ipasa sa akin, lalong-lalo na po doon sa mga malnourished pong mga kabataan. Kaya ngayon po ay nakikipag-communicate na po tayo para po mabigyan natin ng priority yung kulang sa timbang, yung mga kabataan na nasa bahagi po ng Barangay San Jose o dyan sa bayan po ng Montalban de Rizal. Okay, opo, sige po. At ako po ibabalik ng bandang alas 11 asaya sa ating pong live interview para kay Dr. Shirley Tan. Back to you and God bless. Bye. Yes po, marami pong salamat, Bishop Alfred Hermosilla. Yan po, lagi po lang nakamonitor din po sa atin ang Malaysia sa pangunguna po ni Dr. Shirley Tan, yung atin pong founder president ng Universal Business Academy. So ngayon pong umaga ay makipag-communicate po tayo. Atin pong surprise na pagbati, congratulate po natin si Police Lieutenant Colonel Rex Abad Gawiran dito po sa nakamit ng Rodriguez Municipal Police Station for being a best municipal police station for the year 2020. Ayan, sana po ay makontak po natin dahil nais ko pong i-congratulate din ang atin pong DEU. Nung Miyerkules ay naka-15 na naman po silang huli. Yung pong mga pasaway. Yung pong mga ayaw lumubay sa droga. Kaya naman sa 6 na bypass operation, nakahuli po sila ng 15. Yung atin pong Intel o Drugs Enforcement Unit ng Montalban Rizal through the leadership of Police Lieutenant Colonel Rex Abad Gawiran. At kasama rin po ang atin pong pagpupunyagi at pasasalamat. I-congratulate din po natin ang Provincial Intelligence Unit mula sa PPO, Police Provincial Office, sa pangunguna naman po ni Police Colonel Joseph Argilles ng lalawigan ng Rizal. Miyerkules din po ng madaling araw. Ako po ay kasama rin po sa nag-inventory dyan po sa lugar po ng PNP Housing sa Barangay San Isidro. Akalain mong napakarami pong droga ang nakuha doon sa 4 na katao. Tama-tama magbabagsak pa lamang ng droga. Kaya lang, syempre po, andyan na po nakaabang yung atin po mga striker ng Police Provincial Office, ng atin pong Provincial Intelligence Unit. Ayan po,
Kinakausap na po natin si Police Lieutenant Colonel Rex Perabad Gawiran. Surprise po ito, surprise! Surprise po ito sa talaga naman. Okay. Hepe, good morning po. Police Lieutenant Colonel Rex Perabad Gawiran ng Montalban, Rizal. Good morning. Ay, magandang umaga po sa inyo. Si Hepe, sinurprise po kita. Dito po sa napakagandang award huli sa mga pasaway ng droga. So, yun nga po, bago po natin kayo kinausap, ay nag-congratulate muna po ako sa atin pong mga DEO, yung intel po natin. Na kung saan ay napakasipag po. Opo, tama po yun. At wala umalan na tumaraw, umaga't gabi ay patuloy pa rin natin ating kampanya laban sa illegal na paggamit ng illegal na droga. Dahil yan po ay isang kabilin-bilinan po ng ating... Yan, gamitin po ninyo ang ating pong programang Spy ng Bayan para po ay itong ating programa sa ating pong mga tagapakinig, mga sumusubaybay, kung ano pa yung mga dapat po nating gawin. At lalong-lalo na ito po mga pinaghahandaan po natin, maging itong COVID-19, ito pong MECQ na kung saan busy-busy po kayo ngayon para po maipatupad ito sa kapakinabangan ng ating pong mga kababayan. Go ahead po. Okay po, maraming salamat po sa binigay niyo pagkakataon sa akin, Sir Jolly Tupas. Gusto kong kuhanin itong pagkakataon nito para iparating po sa lahat ng mamamayan ng Rodriguez sa municipality, mga tauhan po doon, na papaigtingin po natin ang ating preventive health measures sa ating pagdating po sa paglaban natin sa COVID-19. Kami po ay mag-schedule ng barangay to barangay, kasama namin yung barangay official, barangay Tanod, and force multiplier. Mag-iikot po kami at maghahanap po kami, mag-aagila po kami ng yung mga pasaway na mga Hepe, return call po kayo, Hepe. Kung kayo po ay nakamonitor pa. Hepe, tawag po kayo, Hepe. Ayan po, napakaganda po at itinabi na po natin yung award na nakuha po ng atin pong police station sa picture ni Police Lieutenant Colonel Rex Perabad Gawiran. Pwede po natin tawagan siya ulit. Napakaganda po ng naging usapan po natin o panayam po natin kay Hepe. Hepe, go ahead po. Hello, naputol po sir, ano? O nga po, ituloy niyo po yung inyong panawagan. Hello? O po, ituloy niyo po yung panawagan po ninyo. Ituloy po ninyo. Hello, sir. Opo, live po tayo. Opo, Hepe, live na po. Sige, ituloy niyo po. Okay po, ulitin ko lang po. Bukas, sisimula po bukas, paitingin po natin yung ating kampanya na preventive measures natin patungkol po dyan sa ating paglaban ng COVID-19. Opo. Ang inyong kapulitan po, by compact po yun at by barangay. Kasama namin yung barangay officials, barangay Tanod dyan at multiplier. Kung gusto po sumama sa amin, ay mag-iikot po kami. Bawat barangay, schedule po yan simula bukas. Nang sa ganoon ay ating matawata yung mga pasaway natin ng mga mamamayan dito sa Rodriguez, yung mga hindi nag-observe ng social distancing, at saka yung lumalabas na hindi naman essential yung nilalabas nila, ay atin po yung pag-uulihin. Meron na po tayong na may karampatang mga penalties po sa mga lumalabas. Yun po ay nai-class na po sa ating social media, sa Facebook. At tutugunan po natin na yung problema ng sa ganon ay hindi na dadami ang magiging magpositibo sa COVID-19 dito sa bayan ng Rodriguez po. So yung pong hindi po nagsusot ng face mask at face shield, may multa na rin po yan pa, Hepe?
Mayroong multa? Ano po? Opo, yung pong hindi nagsusot ng face mask tsaka face shield dyan po sa atin, hulihin na rin po. Opo. Lahat po yan. May tinabi yung huli. Yung dadalhin sa barangay at saka MTN po ang balang mag-ticket doon, ang maniningil doon sa penalty po doon. So, ngayon pa lang, mabuhay po kayo, Hepe, sa atin pong programa. Katuwang po ang atin pong LGU. Siyempre sa panguna ni Mayor Tom Hernandez at mga opisyal ng atin pong pamahalang bayan ng Montalban, Rizal. God bless po. More power po. More power po, Hepe, Police Lieutenant. Likewise po. Maraming salamat din po. Mabuhay ang programa niyo po, Sir Jolly Tubas. Magandang umaga po sa lahat. Yes, mabuhay din po kayo. Yan po, si Police Lieutenant Colonel Rexper Abad Gawiran. Napakasipag po talaga naman. Siyempre sa tulong po ng LGU, sa pangunguna po ng atin pong Mayor Tom Hernandez, mga konsehal ng bayan at iba't ibang barangay chairman sa 11 barangay na nasasakupan po ng Rodriguez Rizal. At siyempre, ngayon tuloy-tuloy po tayo. Ngayon subukan na po nating kontakin. Yan, magre-report din po si Vicky Custudio. Diyan po sa bayan po ng Binangunan, Rizal. At sunod po natin ito si Dr. Shirley Tan. Okay, sa mga oras na ito atin na pong pakinggan ang nakuhang balita ni Vicky Custudio diyan po sa Binangunan, Rizal. Hindi pa? Okay, habang kinokontak po natin yung ating pong mga spy ng bayan reporters mula dyan sa lalawigan ng Rizal, atin na pong kontakin si okay? Yan, sige. Yan, okay na. At nandito na, nais na nating kausapin ang yung atin pong founder, president, chairman ng Universal Business Academy. Okay, this morning we can talk again live on air. Ang presidente po, o CEO, owner of Universal Business Academy, an international education provider. Hello, Dr. Shirley Tan. Good morning. Yeah, hi, good morning. Good morning. Okay, that's good. This morning, Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan wants you to be interviewed again for the second time. We have more questions for you about Universal Business Academy. Are you ready, ma'am? Dr. Shirley Tan, are you ready? Yeah, I'm ready. Okay, this morning, this is my first question, ma'am. Do we already have English teachers who have committed to teach UBA from here in the Philippines? Yeah, actually, yes, we do. And instead, all of our TESOL tutors can teach anywhere from the world, as the portal will allow them to teach anywhere, anytime they want to do, because this is fully online. Okay, good. That's good. Congratulations. How many teachers, ma'am, from the Philippines to commit UBA, Universal Business Academy? Previously, we have trained more than 200 teachers English teachers from Philippines. And currently, all graduates are preparing themselves to register into our My UBA Tutor platform to teach at their convenient time. So actually, currently, the student, our graduates, which is our teachers, is preparing themselves to register on our tutor portal to teach. So congratulations our English teachers, Ma'am Shirley Tan, who have committed to teaching Universal Business Academy online class. Yes. Okay, then this is my second question from our listeners, our teachers in the Philippines. Ma'am Shirley, in which country are English teachers
now teaching at Universal Business Academy? Sorry again? Ma'am Shirley, in which country are the English teachers now teaching at Universal Business Academy? Okay. So actually, currently, as mentioned, this is the online platform that allows them to teach anywhere. As such, they no need physically to be there, but they can work directly from home and being safe from getting the coronavirus, as the coronavirus won't get via online meeting. So currently that our TESOL, our TESOL English teachers, they are from Malaysia, Singapore, Cambodia, Philippines, to teach our students via online. Okay, very good, Ma'am Shirley. That's good. Congratulations, all English teachers who committed to teach in Universal Business Academy from different countries, you know. Okay. So, mabuhay, ma'am. Mabuhay. So, Ma'am Shirley, when the normal economy of the Philippines returns of the pandemic COVID-19 is gone, can Bishop Alfred Hermosilla and I visit Malaysia to see the different schools in Universal Business Academy? Yeah, sure. That we look forward to have you in Malaysia. And meantime, that is a good news for our listener. That on tomorrow, which is 8th of August, our UBA will have 24 hours practice for our TESOL program. So that is why that anyone interested, they can always visit our Facebook or our website to have the special offer for our TESOL program. Okay, so thank you very much, Ma'am Shirley Tan. Welcome us. I hope our country will be fine because of the pandemic COVID-19 to see and be with you in personal together with Bishop Alfred Hermosilla. Yes. We'll keep you all in prayer and stay safe, stay healthy. Okay. So, Ma'am Shirley, you can now give a short message. Please use the Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan program to attract English teachers, not only in the Philippines, but also around the world. Correct. So, it means that once the student they have graduated, after 4 months of the program, immediately they can teach direct and earn online from their home. God bless. More power, ma'am. Thank you so much, Dr. Shirley Tan. God bless. And thank you so much. Welcome. Welcome to our program, Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan, here in at Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. God bless. Mabuhay. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. God bless. Ayan po, talaga naman. Napapasubo tayo ng English, Bishop. Okay, thank you. So, pero bago yan, napakarami po nating viewers. Meron pa tayong viewers dito sa atin pong monitor. Atin muna pong batiin sila. Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, una-una po dito po sa atin pong monitor. Si Marifi Tupas is watching. Siyempre yung atin pong program director ng atin pong Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. At si Caridad Taklap, Ma'am Caridad Taklap watching from Cebu. Yan, may buntag ka ninyong tanan. At ganun din si Rodrigo Dagar is watching. Si Bro Dagar. At si Sir Bobby Lago is watching. Yan, at patuloy po silang nanonood. At si Greta Kenon Trapani is watching. Limbert Ang, good morning sa iyo dyan. At si Jasser Australia, good morning. God bless po. Ang sabi niya, Noli Nuevo is watching. Lea Tupas.
At nanonood po si Sir Estrella, more power. Okay? At yun po, at habang binabati po natin ito, good morning, we are watching from Liloan, Southern Leyte. God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po ang programang Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Sabi po ni Leia Tupas. Okay, nagbabalik po sa linya si Bishop Alfred Hermosilla. Go ahead po, Bishop. Good morning po. Yes, good morning, Brother John. Si Dr. Shirley Tan sa Malaysia, yung ating UBA founder and CEO, ay tumatawag ng dito makatawag. Bishop, tapos na po. Ang ganda po ng aming interview. Tapos ko na pong nakausap si Dr. Shirley Tan. Tapos na? Opo, napakaganda po ng ugnayan namin. Oo, napakaganda po ng mga question and answer, napakalinaw. So, talaga namang pati sarili ko, kinocongratulate ko na rin po. Okay, that's wonderful. Sige, maraming salamat and God bless you. Bye. Okay, so, ayan po, akala ni Bishop, hindi pa. Okay, tapos na Bishop. Ang ganda po ng aming usapan. Okay, pabati po sa Shashi Leia Tupas, birthday niya po ngayon. Tama? Okay, pabati po. Shashi Leia Tupas. Okay, happy birthday, Shashi Leia Tupas. More birthdays to come. Birthday niya ngayon, ha? Okay, so padalhan nyo na lang po ako sa Cebuana o di kaya sa Palawan po ng inyong pong handa mula dyan sa Southern Leyte. Okay, so pa-shoutout po, happy birthday sa ating butihing Mayora Ochi Linko. Okay, opo, Hernandez. O ma'am, happy birthday po, Doktora. At karawan po niya ngayon, August 7. Happy birthday po. Ang pagbati po mula po kay Sir Bobby Lago. Siyempre sa pamunuan po ng Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan, kasama po ang atin pong himpilan, ang radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Okay, okay na, boses na. Okay. Hello, good morning Sir Tupas, ang sarap po. Okay. Tapos na ba yun? Binati ko na. Maggawa ka ng sulat pag oras na. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Medyo nalilito kasi ako pag oras na puro sinyas tayo. Kailangan po natin gumawa ng sulat. At kung ano po yung mga dapat batiin dyan, ano nyo na lang po sa akin. Kasi nakaka-distract. Okay, ito po ang mga balita ang atin pong tinutukan. Mga komentaryo ng atin pong programang Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. At lagi po nating tatandaan sa atin pong bawat serbisyo publiko, ang Diyos po ang siyang tanging nating kalakasan ng ating puso at isipan. Ekonomiya ng Pilipinas sumadsad kasabay ng pandemic lockdown. Sumadsad ng 16.5% ang ekonomiya ng Pilipinas sa second quarter ng taon mula sa April hanggang Hulyo, kasabay ang lockdown dahil sa pandemic. Dahil dito, opisyal na nasa recession ang bansa na huling nangyari 3 taon na ang nakalilipas. Nangyari ang resesyon kapag parehong negatibo ang growth. Ng isang ekonomiya na magkasunod na quarter.
Noong first quarter ay nagkaroon din ng 0.7% contraction ang ekonomiya. Ang sabi nitong Huwebes ni National Statistician Claire Dennis Mapa, 16.5% ang growth ng Gross Domestic Product o GDP nitong second quarter. Gross Domestic Product declined by 16.5% in the second quarter of 2020. This is the lowest reported quarterly growth starting in 1981 series ani Mapa. Ang decline was partly because of the lockdown. You are seeing drop in the sectors. You are seeing that because of the April may lockdown, that's the data we're receiving, dagdag niya. Paalalang noong Marso ay nagpatupad ang lockdown sa Metro Manila at maraming parte ng Pilipinas dahil sa kasagsagan ng COVID-19 outbreak. Kalaunan ay nagluwag na ang pamalaan para umano'y masagip ang nanghihingalong ekonomiya. Okay mga ka-spy ng bayan, atin pong bibigyan ng pansin ang COVID-19 update sa atin pong bansang Pilipinas. Ito po ang total active cases, umabot na po ng 50,473. Diyos ko po, talaga naman, ayan po ang nagdurusa na ating pong mga kababayan dahil dito po sa pandemic. COVID-19 update, mga active cases sa ating pong bansa. At ang total cases po na pinahirapan po nitong pandemic ay umabot na po sa 460. Ang total reported recoveries po ay umabot na po sa 66,837. Mahabagin, Diyos na mahabagin. Talaga naman, Panginoon, kumilos ka po. At ang total reported deaths po, yung mga namatay, ay 2,150. At ngayon po, sa atin pong pagpapatuloy natin pong programa, check po natin ang atin pong mga orasan, ay umabot na po sa atin pong alas 11:20 na po ng nagmamadaling tanghali. Talaga naman, no? Sabay-sabay na palakpak at yung batingting po ng oras po natin. At meron lang po tayong ilang minuto, ha? Oy, mahaba pa, 9 na minuto pa. Mas maganda yung hindi tayo nalilate, ha? Okay, mga ka-spy, ang pagsabog sa Lebanon ay pumatay ng hindi bababa sa 137,000 at 5,000 ministeryong nasugatan. 137 at 5,000 na ministeryong nasugatan. Napakarami po. Meron pa kayong mga Pilipino rito, mga kababayan po natin. Ang malaking pagsabog sa Beirut Port ay pumatay ng hindi bababa sa 137 katao. Naiwan ang dosinang nawawala at hindi bababa sa 5,000 o 5,000 nasugatan. Sinabi ng isang tagapagsalita ng kalusugan ng Lebanese, ang pagsabog ng Martes ay nawala ng bahagi ng port at nagdulot ng pinsala sa isang malawak na radius o sa gitna ng lungsod. Ano tong radiation na to? Na nagudyok sa takot na pangwakas na pagkamatay ng maaring tumaas ng malaki. Lahat ng nawalang seafarer o Beirut blast nahanap na. Nahanap na ang lahat ng 11 seafarer o seafarer na nawala sa nangyaring pagsabog ng Beirut, kabisera ng bansang Lebanon.
nang inulat nung gabi ng Miyerkules na naghahanap ng 10 at 11 seafarer na nawala sa kasagsagan ng pagsabog. Sa kasalukuyang nasa pangangalaga ng pamunuan ng pinagtatrabaho ang shipping company, ang mga ito na naglabas pa ng retrato ng DFA ng mga Pinoy bilang proof of life. Karamihan ng mga nasugatan ay mga babae at household service worker ayon kay Foreign Undersecretary Dodo Dulay. Isa namang mga nasugatan at kritikal na kalagayan, sinikap naman ang ahensya na mapauwi ang 12 Pinoy na namatay sa pagsabog. Tiniyak din ng pamahalaan ang tulong sa mga kababayang biktima ng insidente. Samantala, pinag-uusapan naman ngayon sa ating pong mga mambabatas, kasama na rin po ang mga congressman. Siyempre, yung ating pong Office of the Malacanang, yung pong death penalty na kung saan ay dati po ang dami pong mga tumututol, pero ngayon ay marami na pong pumapayag. Maging si yung atin pong pinaka-head ng yung kalimutan kong attorney to. Nawala sa isip ko kanina, iniisip ko pa lang eh. Dati hindi siya pumapayag pero ngayon pumapayag na. Okay, patuloy pong pinag-uusapan sa makatuwid yung pong death penalty. Kaya sa lahat po natin po mga kababayan, dati ang mga senador po natin ay sinasabi nila na kung ang death penalty o lethal injection ay nakafocus lamang po sa drug addiction o doon po sa mga nagkakalong ng droga sa ating pong bansa at yun lang daw ang dapat maparusahan. Pero ngayon bumabaklas na sila sa mga ganong usapin. Lalong-lalo na po yung atin pong Commissioner Greco Belhica na kung saan ay dapat isama sa death penalty yung pong mga korap. Yung mga korap na opisyal, yung mga elect official sa atin pong bansang Pilipinas. Ito ba? Dapat po yan maisama na. Kasi kapag hindi po naisama yan, hindi po sila magiging aware at hindi po sila matatakot sa batas ng atin pong bansang Pilipinas. Kaya dapat po talaga namang revision itong mabuti. Lahat po ng mga lahat ng mga bumabati po sa atin, mag-like po kayo sa atin pong radyo ng Masa Entertainment Net Radio para mabasa po natin. Wag po sa akin pong messenger. Wag po sa messenger ko kasi hindi ko po yun mababasa. Kasi nakamonitor po yung aking cellphone dito sa atin pong mga viewers and listeners. Okay, dyan po si Perino Santosidad, yung atin pong sa mga nagmamalasakit po sa atin pong programa. Okay, malapit na maging reporter yan. Si John Santosidad dyan po sa Quezon City, bahagi po ng Payatas area. Nagsisimula na siyang kumuha ng mga video doon sa mga kaganapan. Okay, tuloy mo lang yan. Up, John Santosidad. Mabuhay ka dyan. Yung atin pong correspondent, news correspondent ng area po ng Payatas. Okay, si Ma'am Shirley Tan, bumabati po siya. Good morning. Nakamonitor po sa atin yung mga taga Malaysia, dito po sa atin pong programa. So, tuloy-tuloy po tayo. Baka meron po kayong mga panawagan o meron po kayong mga pagbating kaarawan
Aba, yung biglaan na, napakabilis sa 3 minuto na lang. Okay, tayo po ay pansamantala nung pong magpapaalam. Sino ba yan? Ha? Okay, patiin lang po natin ito. Good AM pa rin, Charlie. Pa-shout out po. Advance happy birthday sa ating 2nd District ng Rizal, Congressman Fidel Nograles. Birthday niya sa August 10. Happy birthday po, Congressman Nograles. At God bless po. At sa mga nakamonitor po sa atin dyan po sa bayan po ng Montalban, mabuhay pa kayong lahat. God bless po sa lahat ng inyong pong pagmamalasakit sa atin pong bayan. Okay, tuloy-tuloy po. At sa mga oras na ito, tayo po muna po ay manalangin sa atin pong bago tayo magpaalam. Napakaganda pong atin pong tawag nito, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos, ano? Sa lahat ng ating pong mga nangyayari ngayon. Apart from Him, we can do nothing. Kaya sa lahat po ng ating pong programa, kailangan po natin banggitin at pasalamatan natin ng Diyos. So sa oras na ito, tayo po ay manalangin. O makapangyarihan naming Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, salamat po sa napakagandang programa at araw na ito na pinagkaloob po sa amin. Ang aming pong programang Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Kakibat po, kasama po ang Radyo ng Masa Entertainment Net Radio na patuloy mo pong palakasin, gamitin sa pagbibigay ng mga impormasyon, pagbabalita sa aming pong bansang Pilipinas. Salamat din po, Panginoon, sa aming pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa kanyang mga kabinete, at sa aming pong mga congressman, governors, senators, at lahat ng katuwang sa pagpapaganda ng programa ng aming pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Isahin mo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin, lalo-lalo na po sa serbisyo publiko na hindi lamang po namimili at napipilitan, kundi ito'y kusang loob bilang mga elect officials ng aming pong bayan. Salamat po, dakilang Diyos. Patuloy mong pagpalain ang aming pong mga mayors, ang aming pong mga konsihal, ang aming pong mga barangay chairman, kagawad at sangguniang kabataan sa buong bansang Pilipinas. Salamat po, dakilang Diyos, ngayon pong umaga. Salamat din po sa kaligtasan ng aming pong mga mahal sa buhay, sa sakit, kaligtasan sa COVID-19 at lahat ng mga may hininga at nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Salamat po ngayon pong umaga. Patuloy mo pong palain ng bawat isa sa amin at inangkin po namin ang katugunan sa aming pong panalangin sa oras na ito. Salamat po, dakilang Diyos. Sa iyo po ang papurit pasasalamat. Ito pong dalangin namin sa inyo sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Everybody says, Amen and Amen. At ako po ay pansamantalang pong magpapaalam. Ako po muli si Jolly Mahusay Tupas, ang inyo pong nakakasama tuwing araw po ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. At dito lamang po sa ating himpilang Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Kapag hindi ka makatulong, huwag ka nang makaperwisyo. At ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. God bless! Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye! Bye-bye! Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio.